Galit ho at puot ang namumuo sa puso ng ating mga mangingisdang Pinoy dahil sa patuloy na panghaharas, pambubuli, panggigipit, pangmamaliit nitong mga Chinese doon sa Scarborough Shoal, West Philippine Sea, Baho de Masinloc, dito sa ating mga mangingisdang Pinoy. So, meron hong grupo ng mangingisda, guys, ang nagpakawala ng higanteng effigy or boya na meron hong nakapangalan na Atin ang Pinas. Ikita niyo yan, guys. Atin ang Pinas. So, pag narinig nyo yung Atin ang Pinas, ano yung papasok sa isip nyo? Malamang atin yung teritoryo na yan. Sa atin yan, tayo ang may karapatan. So basically, pinakawalan nila yan dahil sobra na ho yung kanilang galit. Kumbaga, hindi na nila ma-pursue ito. Kumbaga, diyan na lamang ho nila binuhos ang kanilang galit sa effigy na yan na pinakawalan nila doon sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, or Scarborough Shoal, kung ano pa man tawag dyan. Pinakawalan ho nila ito dahil hindi na ho nila matiis ang panggagancho nitong mga Chinese dito sa ating mga kapwa Pilipinong mangingisda. Kaya wag mo hong sabihin, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na tubig lang yan. Kasi hindi lang naman tubig yung pinag-uusapan dyan, ang yamang dagat. Ang biyaya na binigay ho ng may kapal na napapakinabangan ho natin. Diba, hindi lang yan tubig eh. Kasi ito yung pahayag ni Duterte. Panoorin nyo, guys, kaya nakakapanggalaiti talaga. Kaya sino ho ang taong hindi magagalit dito kay Duterte kung yung kanilang hanap buhay ay sinasagad na nga tapos kinakampihan niya pa yung ibang panig. So panoorin natin tong 15 seconds na video. Yung mga Pilipino nakikinig na yon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines frequency. Karami ng dagat natin, bibigay na nga. Sige, yun na yun yan. O diba? Tubig lang yan. Tubig lang yan. Yan yung binitawan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang si Pangulong Bongbong Marcos ay nakikipaglaban dito sa ating teritoryo. Diba, napakawalang puso. Diyan pa lang sa part na pagsasabi niya tubig lang yan, it only means na parang binibigay niya na eh. Binibigay niya na yung teritoryo natin sa kanila. Kaya niya nasabi na tubig lang yan. Eh guys, in the first place, tubig lang naman pala yan eh. Bakit hindi mo ipaglaban? Diba? Tubig lang naman pala yan. Bakit hindi ka diba, bakit hindi mo sila kausapin? Na tubig lang naman pala yan eh. Kasi guys, hindi naman yan mag-aano yung mga Chinese niyan kung wala silang nakukuhang benefits dyan. Diba? Alam nyo guys, yung floating barriers na lumitaw na balita ngayong taon lang mismo, dati pa pala nangyayari yan. Yung pagwa-water cannon, dati pa rin pala nangyayari yan. Meron lamang hong news blocking. Diba? Yung pagbabanggaan ng PCG at ng China Coast Guard vessels, dati pa rin pala yan. Ngayon lamang ho natin nalaman kasi nga merong news blocking. Diba? Wala ka talagang puso, no? Para sa mamamayang Pilipino. Hindi sapat yung tapang na nagmumula sa bibig kung wala ka namang gawa. Aanin namin yung matalas mong dila kung hanggang bunganga ka lang. Wala kang gawa. Si Pangulong PBBM na nilalait mo na spoiled brat, weak leader, ano yung ginagawa niya ngayon? Pinaglalaban ang ating teritoryo. Hindi natatakot sa mananakop. 'Di ba? Yan lamang ang gusto ni Pangulong PBBM, ipaglaban ang sariling atin. Although, 'di ba, binubuo ho sa utak ni Kadigungan sa mamamayang Pilipino na once na hindi natin pagbigyan ng China, gigirahin tayo. 'Di ba yan yung binubuo niyang paraphrase sa utak natin, gigirahin tayo. Kaya madaming Pilipino ang nabudol at umokay na lang, umuo na lang sa ginagawang pamamaliitin ng mga Chinese dito sa atin. Ngayon, nung naging presidente na si Pangulong PBBM, isa sa sinabi ni Digong na kapag maglagay daw dyan ng warship sa West Philippine Sea, ay gigirahin na daw tayo. Naglagay ho si Pangulong PBBM ng warship ng barkong Pandigma, ginera ba tayo? Wala, di ba? Naging maingat pa nga ho yung mga Chinese sa kanilang mga kinikilos.
So, nadibang ho natin yung maling paniniwala na ipinakalap, panlason ho, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isip ng mga mamamayang Pilipino. So, ngayon guys, basahin natin tong balitang to. Gutom, galit sa China, dinaan ng mga mangingisda sa higanteng boya or effigy. Buti nga, boya at effigy lang yan. Samantalang sila, binabangga na tayo. Isang grupo ng mangingisda sa Masinloc, Zambales ang nagpalayag, ng higanteng boya effigy nitong umaga November 6 sa isla ng Salvador upang iparating sa bansang China ang kanilang gutom at galit dahil sa patuloy na panghaharas at agresyon sa Scarborough Shoal. Kahit nga din ako guys, diba kung ako'y tatanungin, susuporta ako sa paglagay nila ng effigy at ng boya. To the point na para man lang malaman nila yung feelings namin, 'di ba? Diyan na nga lang kami magpapahayag sa simpleng tapos pagbabawalan pa. Anyway, sa isang pahayag matapos ang pagpapalayag sa boya, ang Asosasyon ng mga Mangingisda sa Masinloc ay ibinahagi ang naganap na pagpapakawala sa higanteng boya na may nakasulat na "Atin ang Pinas", na tanda ng pag-aangkin ng mga mangingisda sa kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Atin naman yan, so bakit tayo matitreatened? Di ba nakakagago nga dito sa part na atin yung pwesto na yan, atin yung lugar na yan, tapos tinitreaten tayo sa sariling lugar natin. Di ba? Malamang lalaban tayo, pero hindi naman sa point na di porket lumalaban tayo gusto natin ng gera. Hindi guys, don't get me wrong. Bumuboses lang tayo, pinaglalaban lang natin ang kakapatan natin. Hindi ibig sabihin nun gusto natin ng gera. Kasi si Kadigungan, ang gusto niyang mangyari, ang tinatanim niya na lason sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, hayaan na natin ang mga Chinese. Kasi kapag hindi natin yan hinayaan, gegerahin tayo. Si Pangulong PBBM naman, iba yung gusto niyang mangyari. Hindi pwede na hayaan lamang ho natin sila kasi kawawa naman ang ating mga mangingisda. Ang gusto niya lang, ipaglaban ang sariling teritoryo natin kasi nasa arbitral ruling naman yan guys, na atin yan within 200 nautical miles, atin ho yan, na pinaglalaban lang ni Pangulong PBBM, pero it doesn't mean na gusto natin ng gera. Did you get my point guys? Walang gusto ng gera, wala. Sinong tanga-tanga ang gusto ng gera? Diba si Robin lang naman? Ay, kaloka. Ayon kay Richard Pascual at incoming kapitan ng isla ng Salvador, ang isla ay umaasa sa biyaya ng karagatan, pagkain, hanapbuhay at kasiyahang dulot ng aming payak na buhay sa isla. Ang patuloy na harassment at agresyon na ginagawa laban sa ating mga mangingisda sa Scarborough Shoal ay lubos na nakakaapekto sa aming kabuhayan. Hindi lang kabuhayan ang naapektuhan, kundi physical, mental, 'di ba? Na ng tao. Kasi hinaharas sila. 'Di ba? Yung emotional stress nila. 'Di ba grabe? Tsaka okay lang naman sana ako guys sa part na sige, doon pa lang sa part na inaagaw nila, go. Pero yung sinisira nila yung natin, yung coral reefs, ang pangit naman nun. 'Di ba? Inaangkin nyo na nga tapos sinisira nyo pa yung yaman. Gago ka ba? 'Di ba? Nakakagago eh. Tapos kinakampihan pa ni Kadigungan. Dagdag pa ni Pascual na gutom at galit nila. Dagdag pa ni Pascual na ang gutom at galit nila ay bunga ng kanilang patuloy na pagpigil sa aming pangingisda sa Scarborough. Nagpasalamat din ang mga mangingisda sa lokal na pamahalaan kay Pangulong Marcos. Nais ko ring pasalamatan sa aming mayor na Arsena Jared Lim sa patuloy na ayuda sa aming mga mangingisda. Nagpasalamat din kami sa ating Pangulong Marcos at sa Coast Guard dahil sa patuloy na pagtatanggol sa aming karapatan ng mga mangingisda sa Scarborough. Ayon kay Pascual, ang tanging hiling nila ay ang payapang paglalayag sa ating karagatan upang buhayin ang aming pamilya. Sana nagigets mo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na hindi lang tubig ang pinaglalaban nila dyan, kundi buhay ho ng kanilang bawat pamilya. Lalayag papuntang dagat, gagastos ng gasolina, tapos pagbalik luhaan. 'Di ba? Nasisikmura mo yun? Ha? Digong? Nasisikmura mo na gumastos sila ng napakalaking gasolina tapos pag uwi nila, wala silang may uwi dahil nga tinataboy sila nitong mga Chinese. Nasisikmura mo yun. Nakaloka ka?
Tapos sasabihin mo, tubig lang yan. Tubig lang naman pala, bakit hindi mo ipaglaban? Tubig lang naman pala, bakit hindi mo sila kausapin? 'Di ba? Tubig lang naman pala yan. Tubig lang para sa'yo. Pero sa amin, napakahalaga yan kasi dyan ho kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin itong mga mangingisda para ho may uwi sa kanilang pamilya. Hindi ka ba naawa sa mga pinapaaral nila? Hindi ka ba naawa sa mga batang may future? 'Di ba? Hindi ka ba naawa sa mga pamilyang halos wala nang makain tapos yun na lang yung source of income nila tapos pababayaan mo pa? Grabe ka. 'Di ba? Ay, nako. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.